Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung ginawa ni Solicitor General Guevara na tumanggi siya na maging abogado ng mga respondents doon sa writ of habeas corpus na ipinail ng mga Duterte siblings sa Supreme Court. So, ang daming papuri na inaani ngayon ni Solgen Guevara. Dito sa aking dalawang vlog kahapon tungkol sa ginawa niya, ito ang mga hindi, sabi ni Toriana, hindi rin lahat mabibili sa pera ng bayan. Salute, Solgen Guevara. Arsen Luciana, salamat Solgen, may puso pa rin kayo, mabuhay kayo. So, Puros Carolina Preto, salamat Solgen Guevara, may prinsipyo kayo. Ito, isang retired general nagpost. Si General Carlos Kita, sabi niya, purihin natin si Solgen Guevara sa kanyang paninindigan na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kahapon, nabasa ko rin post ni Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, purihin natin si Solgen Guevara dahil alam niya kung ano yung tama at mali. So, puros papuri. Ang tanong, yung ganyang maprinsipyong cabinet member, ano ang mangyayari sa kanya sa Administrasyong Marcos Jr.? Magtatagal ba siya na magsilbi sa gabinete ng Pangulo? Ang Pangulong Marcos Jr. ngayon, ano kaya ang kanyang reaksyon doon sa desisyon ng Solgen na ayaw niyang abogaduhan ang mga nasasakdal? Yung mga respondents. Kasi itong, as revealed by Secretary John Vic Remulla, plinano ito ng Pangulo, Remulla, Anyo, and Gibo. So, kuwan ng Pangulo ito. Mando niya, meron siyang hand. So, yung mga respondents, DOJ Secretary Boying Remulla, General Marbel, General Torre, sumunod lang sila dito sa kagustuhan ng Pangulo. Ngayon, ayaw silang abogaduhan o depensa ng Solgen. So, ano ngayon ang reaksyon ng Pangulo? Pabayaan na lang ba niya? So, ako, ito for the sake of discussion lang, opinion ko lang ito. Ano ang pwedeng mangyari kay Solicitor General Guevara? Kayo, mag-comment din kayo, anong pwedeng mangyari sa kanya? Tutuloy lang ba siya na magiging Solgen o sisibakin, magre-resign? Ito ang aking, may tatlong scenarios na nakikita ko mangyari. Number one is, wala lang. Pabayaan lang. Irespeto ng Pangulo ang prinsipyo o ang stand. Kasi legal stand yan eh. Ang nakikita ng Solicitor General, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya hindi niya pwedeng depensahan yung mga respondents. So, ang isang senaryo is irespeto ng Pangulo. So, ibig sabihin, kung irespeto ng Pangulo yung legal stand ng Solicitor General, edi wala lang, tuloy lang. So, yung mga respondents, manguha na lang ng ibang abogado nila. But ang alam ko, sabi ni Attorney Panelo, according to law, sa batas, dapat ang Solicitor General ang tatayong abogado ng mga respondents sa mga ganyang kaso. So, hindi ko alam kung anong mangyari kung pwede bang manguha ng ibang abogado. Yan. Respeto. So, wala. Pangalawa, again, my opinion. Opinion ko lang ito. Pwedeng kausapin ng Pangulo si Solicitor General na kung pwede mabago ang kanyang stand. Okay, so
Usap-usap. So kung kausapin, dalawa lang ang mangyari niyan. Either mag-give in, pagbigyan ni Solicitor General ang presidente at baguhin niya ang kanyang legal stand. At yun, pwedeng abogaduhan niya na ang mga respondents. Pwede rin mag-stick to his legal stand si Soljen Guevara na hindi na mababago. Ganon na yun talaga. So pagkatapos niyan na kinausap at ayaw pa rin magbago ang pananaw ng Solicitor General, yun na yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ng Pangulo. So, sisibakin ba siya? Wala akong bahala ng, o kaya magre-resign si Soljen, hindi ko rin alam. Kaya, ito lang, naisipan ko lang kasi parang first time mangyari to na ang Solicitor General ayaw tumayong abogado ng mga opisyal ng gobyerno. Doon sa PhilHealth issue, makita nyo naman, talagang determinado ang Soljen na idepensa ang PhilHealth o ang ginawa ng gobyerno sa constitutionality ng 2025 budget. Talagang pinapabasura niya yung petisyon. So, lumalaban. May paninindigan din. Pagdating dito sa writ of habeas corpus, grabe, talagang ayaw niya, matindi ang kanyang paninindigan na wala nang jurisdiction ang Pilipinas. Which to me, good news po para sa atin kasi ibig sabihin lang na ang Solicitor General naniniwala na hindi talaga dapat madala sa ICC si PRRD kaya wala na silang jurisdiction. So, magpasalamat tayo sa Solicitor General. Talagang kapuri-puri ang kanyang ginawa. So, antabayan na lang natin ang magiging hatol ng Supreme Court doon sa writ of habeas corpus. Let's pray na sana makabalik na si PRRD dito sa Pilipinas at dito siya litisin. Hindi perpekto ang kanyang administrasyon. So, sampahan siya ng kaso dito, litisin siya dito dahil ayon sa Solicitor General, gumagana ang ating investigative, prosecutorial at judicial system. Gumagana as it should. O bakit palilitisin sa ibang bansa? Okay? So, mabuhay po kayo, Solicitor General Guevara. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig sa Bukidnon dahil ang income natin ay inilalaan natin pagtulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Paligawit. Nahubang ka. Ganin. Nakatin man sa ilisan doon na. Magkabangga ka tatukot. Muna ni ang balay sa natagaan na mo Ogero. Og muna ni ang balay sa natagaan na mo Ogero ug karon mag-atop na siya. So kuha na gyud nga yero. Karaan na gyud. Mang ilulog lang sa mga children, mang.
Karon ate unsa imong maistorya nga abot na ang inyong yero, makaatop na mo na di na mo matuluan sa inyong balay nga tulo na gyud. Pasalamat gyud ko sa Ginoo nga natagaan na mi giro, nya makaatop na mi og sana kanang nagatan-aw sa video. O dili na gyud mi tuluan kay makaatop na mi kay kuan, natagaan na mi og hero. So di na mo matuluan. So karon maayo na inyong balay karon kay mag-atop naman mo. Maayo na gyud kay makuha naman ning mga atop nga mga buslot na. Kay makita man gyud ang inyong nga ay mga buslot gyud. oo, gatulo na og Tuluan na og muulan. oo, ang uban gibutangan lang gani og bulkasing. Bulkasil para lang nga dili kayo tuluan. Ang uban wala naman nabutangan so gatulo na. Gatulo na gyud ang uban. So pila na ni ate ka tuig inyong balay? Pulo naman ni katuig. Napulo na ka. Dugay na gyud ni. So karon pa mailisdan Karon og pa atop. mailisdan og atop. Ngano man day ating kuan kanang dugay na wala mo nakaatop. Maman lagi nga wala man gyud ta. Oo. Dili ta pagapalit og atop kay mahal kaayo. So maayo na gani kay naay mga tabang. Salamatan na lang gyud nako na nga na apil ko. Oo, sige ate, salamat. Oo, Salamat ano ni po ang sa balay niya? tabang nga hero. Oo.